ハレルヤ。レルヤ。2025年1月26日の礼拝を始めます。皆さん、お立ちください。賛美歌539番を賛美します。
ピリピ1章3節。私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方がすべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。あなた方のうちに良い働きを始めた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は深く信じているのです。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいことです。あなた方は皆私が投獄されている時も福音を弁明し立証している時も私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。私がキリストイエスの愛をもってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証しをしてくださるのは神です。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられた義のに満たされているものとなり、神の見境と誉れが表されますように。アーメン。お座りください。続いて聖歌444番を賛美していきます。「
てお祈りをガリー兄弟お願いします。Yes, Heavenly God Father, maraming salamat po sa mga araw na ito, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Lord. So nga, Lord, na ito ay mabuti. Ikaw na ang Diyos na sa amin nagmahal, ito ang Diyos sa amin pumili. Noon pa man, Lord, hanggang sa aming mga ninuno, hanggang sa ngayon, Lord, maraming salamat, Lord. Muli sa araw na ito, na pinagkalog po Lord sa bawat isa. Gabayan niyo po, Lord, ang bawat isa, lahat po, Lord, ang iyong mga lingkod, Lord, na natatayo sa pagpitong ito, ang aming pastor, Lord, din po ang aming susuyakan sa Sister Naomi. Ikaw, Lord, ang manguna sa bawat isa sa amin, Lord. Bigyan niyo po sila, Lord, ng karunungan at kaalaman, Lord, na nagmumula sa iyo, Lord. Gamitin na lang po sila, Lord, bilang alulod, Lord, ng mga salita, Lord. Maraming salamat, Lord. I-bless ko din po, Lord, at kanilang mga pamilya. Ganun din po, Lord. Ilayo niyo po sila, Lord, sa kahit anong karamdaman, kahit anong kakahamakan, Lord. Ganun din po, Lord, sa mga aming kasama namin, Lord, ng mga kapatiran na nandito, Lord, na makikinig ng inyong mga salita, Lord. Buksan niyo po, Lord, ang aming puso, ang aming isip, Lord. Ano mang pong gumabagabag, Lord, sa bawat isa, anxiety man yan, Lord, or kalungkutan, Lord, ikaw, Lord, ang manguna sa amin, Lord. Sabi mo nga, Lord, sa inyong mga salita, Lord. Mapalad, Lord, ang mga nadadalang hati, Lord. Kung aalilin mo kami, Lord. Mapalad ang mga mapalad, Lord, ang mga nahihirapan. Dahil ikaw, Lord, ang magbibigay sa amin ng kalakasan. Maraming salamat, Lord, dahil kasama ka namin sa araw-araw. Manguna ko, Lord, sa bawat isa sa amin. Hindi lang po, Lord, sa gawain, Lord, sa araw na ito. Ganoon din po, Lord, sa susunod pa. Hindi din po, Lord, sa gawain sa lugar na to. Ganoon din po sa ibang lugar po. Sa ibang lugar din po, Lord, na mga tao, Lord, na patuloy, Lord, na napapagalit sa iyo at sumusunod sa iyong mga salita, Lord. Maraming salamat, Lord. Manguna po, Lord, kayo sa bawat isa sa amin, Lord. Iyong mga salita, Lord, ipasok niyo po ito sa aming puso at isip. Guhit niyo po ito sa aming puso at isip, Lord. Hindi lang po ito marinig namin at kami lalabas ng simbahan na ito na parang wala kaming naintindihan. Bigyan niyo po, Lord, kami ng karunungan, ng kalakad, na willingness, Lord, na ipasok po, Lord, ang mga karunungan ito, Lord, na marinig namin ng mga salitang ito sa aming puso at ipamuhay namin, siya magamit namin sa aming araw-araw na kalakasan. Lord, mahirap na po, Lord, ang mundong ito. Ang mundong ito, Lord, hindi na po paganda. Pasama na po ng pasama, Lord. Binidyo, Lord, hindi po namin kahit na mag-isa lang, kailangan ka namin, Lord. Samahan niyo po kami, Lord, sa araw-araw. Mamuna po kayo sa amin sa araw-araw. Maraming salamat, Lord. Sa inyo po namin i-claim, Lord, ang gawain nito, Lord, at katagumpayan simula hanggang matapos. Ganun po, Lord, nilalapit ko rin po sa inyo, Lord, ang mga kapatiran, Lord, na wala pa nandito. Ganun din po, Lord, sa mga kapatiran na hindi po makaka-attend dito sa araw na ito, Lord. Samahan niyo po, Lord, ang bawat isa, ang mga pamilya, Lord. Ikaw, Lord, ang mangusap at manguna sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Hindi po namin kaya ito, Lord. Kailangan po namin kayo sa aming buhay. Ganun din po sa mga naglalamig, Lord, sa pananampalataya, Lord. Hipuin niyo po, Lord, ang puso ng aking mga kapatiran, Lord, na patuloy, Lord, na bumalik, Lord, sa iyo at magpagamit sa iyo, Lord. At sa iyo lang, Lord, ikaw lang, Lord, ang kumila sa amin. Bagos, kung sa iyo lang po namin makakita, Lord, ang tunay na katagumpayan, ang tunay na kagalakan. Bagos, Lord, kung kami lang, Lord, hindi namin kaya. Mahirap, Lord, para sa amin, Lord. Kaya, Lord, maraming salamat ulit. Claim, Lord, ang katagumpayan, kalakasan ito spiritual ng bawat isa. Sa inyo po namin binabalik muli, Lord. Pinahamataas na mapulit pa salamat. In Jesus' mighty name, pray. Amen.続いて聖歌541番を賛美します。「
Jesus, I'm in love with you 日本語と英語に賛美します。通訳者不在のため席が2カ所に分かれて行います。日本人の方は2階の食堂へこの後移動してください。ステージロードは移動してからになります。Due to the absence of an interpreter today, the sermon will be divided into the two parts. Japanese residents should move to the second floor cafeteria. The Bible reading will be given after the movie. よろしくお願いします。移動です。カードです。検診ですね。検診があって。すみません。検診がジョン兄弟、よろしくお願いします。
Praise God. Dito ako na mag-alay ng kanta sa Panginoon natin. Bago ako kumanta, may verse lang akong babasahin sa Psalm 59 verse 16. But I will sing of your strength in the morning. I will sing your love, for you are my fortress, my refuge in times of troubles. Amen. Psalm 56 verse Psalm 59 verse 16. Psalm 59 verse 16. 賛美するですけども、それアンプのために感謝しています。今ちょっと聖書を読まれたんですけども、サムの56の59 verse 59の60、はい、2回しも歌を歌います。お願いします。Knowing that you died to set me free. But I don't know what to say, I don't know where to start. But as you gave the grace, with all this in my heart, I will sing, I will pray. Sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Let my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will praise. Even in my darkness now, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Let my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will sing.
Okay. So, good morning sa atin lahat. So, hindi na ako hinapon kasi wala naman yung mga kapatirang hapon eh. Tuloy-tuloy tayo ngayon at welcome po tayo sa gawain ng Panginoon. So, welcome din po natin ang kumpare namin o kumpare ko, paring John, si Mari. Mula pa po sila sa Shizuoka. So, ngayon po ay dadalo po sila sa birthday at dedication ng apo niya si Noah. Tayo po muna manalangin sa Panginoon. Panginoon, mga Panginoon sa lahat, lubos kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan, at salamat din sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Lord God, i-bless mo, pagpalain mong bawat isa, katagpuin mong bawat isa. Kaya mo, Lord God, ibukas ang puso at isipan namin ng iyong mga salita. Sapagkat ang salita mo, Lord God, ang kailangan namin maging gabay sa aming paglalakbay sa taong 2025. Salamat din o Diyos sapagkat ang salita mo ay isang matatag na pundasyon sa aming paglalakbay. Isang ilaw na magbibigay ng tanglaw sa panahon ng aming kaguluhan sa buhay. Bless mo pagpalain mo mga salitang ito na hindi lamang maging knowledge namin o karagdagang informasyon, bagos sa mga salita mo, Lord God, ay magkaroon ng kapangyarihan na mag-transform ang bawat isa sa amin. Lord, umaasa kami at nagtitiwala na ang taong 2025 ay taon na iyong biyaya at pabor para sa amin. Pagpalain mo rin mo, Lord God, ang gawain niyo sa oras na ito. Pagpalain mo lahat ng mga lingkod ninyo sa oras na ito. Gamitin mo kami ni Pastor Kenjo na maghayag at magdala ng mga salita. Ikaw, God, magpala, ikaw manguna at kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat o Diyos, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen. Okay, so good morning sa atin lahat muli at purihin ang Panginoon. Ito po, sabi ko, mas malinaw yung projector, yung TV monitor, no? Mas klarado siya talaga. Makikita mo talaga yung toko sa mga daliri. Okay, so, yun po yung ating pong pag-uusapan at ang tema na ating tatakbuhin sa oras na ito. Alam niyo ang pinakamahirap gawin ang magkaroon ng tinatawag ng unity. Yun yung pinakamahirap. Kaya nga, isa sa mga kaloob ng God sa atin as a Christian, yung spirit of unity. Amen? So, yung pinakamahirap, yung pagkaroon ng pagkakaisa. At during the Old Testament, nagkaroon ng pagkakaisa lahat ng lahi o lahat ng mga anak ni Noah. After na magkaroon ng baha, nagkaroon sila ng 3 anak, dumami, at nagtayo sila na tinatawag na, anong ginawa nila? Anong tinayo? Anong tinayo ng mga anak ni Noah? Ha? Anong tinayo? Hindi nyo na alam. After matapos ang baha, kanilang lahi na lang natitira. Anong tinayo nila? Tori. So nag-scatter sila, nagkaroon sila ng pamilya, hanggang tumadami ng padami, ang una kagad nila itinayo, yung Tori ng Babel. In the beginning, ng pagdami ng tao, yung unity na buo. Yung unity ito yung nagkakaisa sila, at ang kanilang motibo ay nagiging iba. Sapagkat itinayo nila ang Tori ni Babel, hindi para sa kanilang sarili, kundi para maabot yung kalwalhatian ng Diyos sa sarili niyang paraan. Pero ginawa ng God, ginulo niya. Winasak niya ang Tori ni Babel. Kaya sa salitang Babel, ginulo ng Diyos. Ngayon, pagkalipas sa mahabang panahon, ang tao ay patuloy na dumami, nagdami, at ang salitang unity, ang unang sinira ng kaaway. Si Satan, ang una niyang itinayo, yung wasakin ang pagkakaisa, even sa church. Kaya nung lahat na tumanggap sa Diyos, lahat ng totoo na nampalataya sa God, ang binigay ng God sa atin is spirit of unity. Amen. At ang unity ito ay pilit na sirain ng kaaway, kaya nga ang kaaway ay nagpapadala siya
ng mga missionary sa kanila, sa mga church. The reason ay i-destroy yung unity sa body of Christ. Ang unity ay hindi matagpuan sa church. Dahil di lahat na sa church ay anak ng Diyos. But lahat ng anak ng Diyos ay pasimula at pasimuno sa salitang pagkakaisa. Ang reason natin pag-usapan, building unity in the body of Christ. So, minention natin specific yung word the body of Christ. Bakit ho? Kasi ang body of Christ, si Christ yung ulo. Amen. At lahat tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. At magkaroon man tayo ng kaibahan. For example, ang katawan ay binubuo ng maraming sangkap. At nakikita na natin ay mga tinatawag natin ng mga outward. Doon sa panlabas, ang nakikita natin na yan yung mata, yung mukha, ilong, ipin, bibig, kamay, daliri, paa, buhok, tainga. Pero yung inner, hindi natin nakikita. Pero alam niyo, church, kung gaano kadami yung mga ugat sa ating katawan na pilit paghimay-himayin na kasing iba, kasing sabi ng mga doktor, ang iba ay kasing halos sibla lang ng sinulid kalalaki. But yung lahat ng ito ay may purpose ng God, may reason ng Diyos. At ang dahilan nito ay hindi para magkaroon tayo ng mga sapot sa katawan. Ang reason ng Diyos, every bagay na malaki man o maliit, lahat ito nagpa-function. At lahat ito may connection. Kaya nga, sabi ng mga doktor, sa isang pagtaas ng dugo at isa lang ang mapatid na maliit na ugat sa ulo mo, pwede ma-paralyze ang buong katawan, right? So, ganun siya. Ngayon, ang madalas natin na makikita at tinitingnan sa katawan, ito. Minsan, itsapuera natin yung panoob. Pero hindi nyo ba alam na pinaka-importante, hindi yun nakikita? Ang pinaka-importante yung nakatago. Bakit? Nasaan na nakatago? Yung utak na sa loob ng ulo. Di ba yung walang kamay, basta buo ang utak? Tama. Kapag ang utak wala na, at ang utak nagkaroon ng problema, walang kwenta yung panlabas na appearance ng tao. Ang puso ay nasa loob. Pero lahat na ito ay napakahalaga. Sapagkat kapag ang puso nag-failure, lahat na ito babahagi, pati utak, sablay. Lahat ng mahalaga nakatago sa katawan, sila yung pinakamahalaga. Pero yung madalas nakikita sa panlabas, ito yung mapansin at madalas napapansin ng tao. Pero ang lahat ng ito ay hindi gaano binibigyan ng halaga. Ang tao, outward appearance ang tinitingnan. Kaya madalas, ang ganda ng mata mo Tama? Ang ganda ng mata mo, ang ganda ng kilay mo. Kaya ba, napapabunot ang kilay? Ang ganda ng ipin mo. So lahat. Pero pagdating sa loob, wala. Pero lahat na importante sa katawan ng tao, sa loob. Alam niyo, church, kung anong ginagawa ng Diyos. Bilang body ng Christ, bilang one body, ang unang binago ng Diyos sa atin yung heart. Kasi kung ano yung puso, kung ano yung loob, ito yung lalabas. Ngayon, ang pagkakaisa dito tayo para hindi tayo maligaw at hindi tayo lalayo, introduction natin bilang katawan para mas naintindihan natin kung saan tayo. At doon po sa may mga gandang ilong, huwag niyo pong maliitin yung mga pango. Amen. At doon naman sa mga pango, huwag kayo ma-insecure sa magagandang ilong. Dahil pango man at matangos, isa pa rin ang lumalabas yan. Alam niyo ano? Sipon. Hangin ho pa rin. Hindi po pinahalagahan dito kung matangos, hindi. Ang mahalaga, normal yung function ng hangin. And to the church. Ito ngayon tayo sa ating buhay as a Christian. Madalas, ang Christian, ang unang-unang ministry na gusto nilang gawin at hawakan sa church, yung nakikita ng sangkatauhan. Tama? Kaya gusto natin laging sa palpito. Gusto natin lahat pakialaman.
Basta magkaroon lang tayo ng dating at magkaroon lang tayo ng impluensya sa tao. So, dahil gusto natin ng impluensya, nagkaroon tayo ng impluensa. O, tuloy tayo. So, ngayon, ito yung pinakamaganda. Ngayon, si Paul ay may advice kung paano, sapagkat ang pinakamahirap, itayo, alam niyo kung ano? Yung salitang pagkakaisa. Pinakamahirap. Kaya nga, ang una po itinayo ng God, yung unity. Kaya nga pag pinag-usapan po yung unity, hindi po mahalaga dito at hindi pinag-usapan kung anong doctrine kayo, anong denomination. I'm not talking about the denomination. The word unity ay hindi ito matagpuan sa denomination. Ang word na unity ay mabubuo ito sa totoong anak ng Diyos. Because the spirit of unity is in you. Amen, church. Kaya nga, if you belong to Christ, kailangan natin ang magtayo ng pagkakaisa o unity. Amen? Si Christ na parito para magtayo ng pagkakaisa. But si Satan na parito to destroy, to kill, and to destroy. Amen? Kaya the spirit of disunity ay hindi mula sa Diyos. But the spirit of disunity, ito'y mula kay Satan. Sabi niyo sa computation, ang hindi pagkakaisa ay anyo at larawan ng pagtatrabaho ng demonyo. Because lahat ng anak ng Diyos, binago ng God ang ating isipan at puso, naghari sa ating puso, kaya kung mayroon tayong God, one Spirit, and one unity. Amen, church? Kaya isang tabi natin yung ating mga denomination. Isang tabi natin ang ating doktrina. If you belong to Christ, will win unity. Amen? Amen. Yun ho, yun dapat natin makikita. Pag pinag-usapan natin yung denomination, ultimo body of Christ, hindi nagkakasundo at nagkakaisa. Dahil lamang sa tawag na denomination o sekta. Pero sa totoong anak ng Diyos at totoong mga manampalataya na pinananahan ni Kristo, yung Spirit of God and the Spirit of unity ay nasa bawat Kristiyano. So, ayan ho ang ating pag-usapan ngayon, building unity in the body of Christ. Katawan ho natin, magbuo ng pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Bible verse, Ephesians chapter 4, verse 16. Pakibasa niyo muna dyan sa unaha o sa harapan sa monitor. Tingnan niyo sa screen. Kailangan simula mabuo ang katawan at yung bahagi nito. Kailan nagsimula at kanino nagsimula yung spirit of unity? Kanino? Tingnan niyo yung unang sentence niya. Sa pamagitan niya. Sinong niya ang tinutukoy? Basagin na natin ang context. Ang niya na tinutukoy ni Paul ay wala iba kundi si Christ. Sa pamagitan ni Kristo, doon pa lang nabubuo ang katawan mula sa bahaging pinag-ugnay-ugnay. Kaya nga, tingnan nyo, ang dami natin, mamaya po itanong nyo po at pwede nyo i-search, itanong nyo po sa mga nag-aaral na medisina o kay Sir Sam, kung kanino man. Itanong nyo po kung gaano at ilang libo yung mga bahagi ng ating katawan. May maliit at may malaki, may pansin at hindi pansin. Pero lahat ng ito, nag-ugnay. Lahat na ito may bahagi. Tama? Hindi natin pwedeng imaliitin ang isang maliit na bahagi na hindi kapansin-pansin para sabihin natin walang halaga. Lahat ng bagay na sa iyo, pinagmula nito si Kristo. Sa church, lahat ng nasa church, anumang klaseng membro sa church, mayaman man o mahirap, kilala man o hindi, maitaas man o si baba, pag na kay Kristo, isang God lang tayo.
Amen? One body lang. Maliban na lang kayo nga sa lagi nyo tandaan, paano po ninyo ito lagi ang sinasabi ng Bible at tinuturo sa atin ng Diyos sa base sa kabanal na kasulatan. Dahil sa last day ay maraming maglalabasan ng mga bulaan, magpanggap sila ng mga tupa. Kaya nga ang pairalin ng isang Kristyano na binigay ng Diyos sa atin ay hindi alam na, hindi knowledge, kundi binigyan tayo ng Diyos ng discerning spirit. Dahil yung espiritong na nasa sayo ang makakadiscern ng taong kausap mo kung mayroon siyang espiritu ni Kristo o wala. Kasi pag pinag-usapan yung Bible, maraming tao alam ang Biblia. Ultimo, lahat ng reliyon may Bible. Amen. Pero kapag ikaw ay isang Christian, hindi mo man makilala ang tao, masasabi mo na parang iba siya. Naikwento ko na ito, minsan pumunta kami ng asawa ko sa City Hall. Kasama namin yung aming anak at may inayos lang kami doon. Habang nagkakwentuhan, may nakilala ang asawa ko ng isang babae. At nagkakwentuhan sila, nagkakwentuhan. Sabi ng asawa ko, kinanong siya in interview, nagkakwentuhan, tapos nag-aano sila ng konti. Nagpakilala siya, sabi niya, ate, Christian din po ako. Sabi ni Mrs., Christian din po kami. Sabi niya, kaya pala ate, yung puso ko parang iba yung naramdaman ko, iba yung galak. Tapos sabi ng asawa ko, asawa ko, pastor, kaya po pala sabi niya parang pamilyar po, pero hindi ko pa siya nakikita. Parang pamilyar, pero hindi ko nakikita. Sabi niya parang pamilyar ko na siya, parang may nakita ko na siya. Tapos sabi ng asawa ko, baka sa online ko, kasi may online kami. Ay, oo! So, ibig sabihin dito, church, ano man ang pinag-usapan dito, kapag ang kausap mo may Espiritu ni Kristo, yung galak na ramdaman ng puso ng Espiritu mo ay iba. Because the joy of the Lord. Amen. So, yung sinasabi ng God na magkaroon tayo ng tinatawag na discerning spirit. Madidiscern mo ang isang tao kung na kay Kristo. Kaya sabi ni Pablo, tingnan nyo sila kung sila na kay Kristo o hindi. So in church, sabi dito na Ephesians chapter 4 verse 16, sa pamagitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa bahagi o sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay na mga kasu-kasuan. Sa ito, lupit dito, no? Mula doon sa maliliit na ugat, mula sa ugat sa paa, ugat sa daliri, hanggang ugat sa ating ulo, gahib lamang ito, mayroong connection. Lahat ito ay hindi isang aksidente. Lahat ng ito may bahagi. Sabi nga ho ng asawa ko, minsan kasi nakikiliti ako yung nadidistract ako sa, minsan may balahibo dito sa ilong. Hinyalta ko, so ang sakit, lumuha yung mata ko. Sagot na asawa ko, wag mong ulitin yan kasi may napanood ako na pwede magkaroon ng epekto ito daw sa iyong maliit na ugat. Na pwede. Kaya parang sabi ko, nung binunod ko, kung miligtas sa mata ko, lumuha. So, ibig sabihin, titingnan mo parang wala naman sa halaga. Pero kukunik siya doon kasi may bahagi siya. Tuloy-tuloy tayo, explain na natin na kasi katawan tayo. Baka sabi nyo, pasuran nyo yung mensahe natin. Katawan. Ano yung katawan? Basta. Kaya pag uwi nyo mamaya anong katawan at nakakalimutan nyo, alalahanin nyo lang kanta ng Hagibis. Katawan, katawan, katawan. Okay. Ngayon, sabi na nga dito, ng Ephesians, sabi ni Paul, sa pamagitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng mga kasu-kasuan. At kung maayos, gumaganap ng tungkulin ang bawat isa. Bawat isa ay nag-ugnay. Bawat isa ay may halaga. Bawat isa ay nagpapangsyon ayon sa pagkagawa ng Diyos sa kanila. Intindi? Naka natin. So lahat na ito may bahagi. Ibig sabihin, hindi lahat na sa church, pastor. Hindi lahat na nasa church ay maganda kumanta. Kaya kung ang katabi mo at kapatid mo maganda kumanta, huwag kang mag-aaral para gumanda kanta mo. Kinigyan ng God ng bawat isa ng kanya-kanyang kaloob. Gamitin mo kung saan ka ginagamit at ipagamit ng Diyos.
Huwag mong pilitin kunin ang lahat. Nakakita ka na magaling gitara, nag-inquire ka rin kung paano tumugtog ng gitara. Narinig mo lang isang galing magpaliwanag, gusto mo rin mag-aral ng doktrina, at theology para gusto mo rin church. Alam na agad kung saan ka at kung saan ka gamitin mo ang itinakda ng Diyos para sa iyo. Basahin natin ulit. Ugnay-ugnay ng kasukasuhan kung maayos, magaganap ng tungkulin ng bawat bahagi. Nakalagay dyan? Gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi. At buong katawan ay alin? Lalaki at lalakas. Alam niyo, ang pagkaroon pala ng palakasan o lalakas o yung result ng pagkakaisa at ang bahagi ng pagkakaisa, mayroon sa specific na mination si Paul. Una, sabi niya, lalaki. Anong lalaki? Kapag mayroon unity, ang church, ano ang lalaki? Gawain ng Diyos. Pero kapag walang unity, ano mangyari sa gawain? Liliit, masisira. Because number one goal ni Satan sa mundong ito, na parito siya para mawasak, pumatay, at pumusak. Pero si Kristo na parito para magbigay ng buhay na ganap at kasiya-siya. Amen? Amen, church? Intindi natin. So, bawat isa may tungkulin. Amen? Ulitin ko, hindi ho lahat, sabi ni Paul, hindi lahat na nasa church ay pastor. Kaya nga si Paul may babalay. Sabi ni Pablo, huwag nasain ang lahat na magiging guro ang sinuman. Alam ko bakit? Kasi may katungkulan at may pananagutan ang bawat nagtuturo. Amen? Kung yung kaloob na ginamit ng Diyos at doon kapitid na inagay ng God para sa gawain niya, ay ang magbilang ng mga pumapasok, wala problema. Ang mahalaga dito, anumang ministry tayo, hindi pinag-usapan kung kilala o hindi, maganda o hindi, malaki o hindi ang ministry ginagampanan mo sa church. Ang importante dito, yung ministry at trabaho na pinapagawa sa ng Diyos, dapat nagagampanan mo. Amen? Alam niyo, ang isang ministry na hindi po inilawod ng Diyos sa church. Ngayon, ito sabi niya, anong result? Sabi ni Paul, anong result ng magkaroon, halimbawa, ang church ay magkaroon ng unity ang body of Christ. Ang una magkaroon nito ng biyaya, ang church lalaki. Amen? Pangalawa, at ano mangyari? Kapag nagkaroon ng unity, ang body of Christ, ang church lalago, ang church lalaki, ang bawat Christian lalakas. Naniwala kayo? Isa sa nagiging pag-aaral, ang isang Krisyano ay nagiging weak kapag ang isang Krisyano ay matagpuan mo na lang every Sunday. Dahil ang fellowship ay binigay ng Diyos, not only for Sunday. The word fellowship, pwede mo siyang gamitin anytime. Kaya nga ang pagbubuo ng pagkakaisa, ang resulta nito, tayo din ho ang mag-aani. Ang church at tayo. Mayroon tayong tatlong bagay ating pag-usapan sa umagang ito. At ito yung ating makikita base po sa ating binasa na talata na sinasabi ni Pablo sa aklat ng Efeso, chapter 4, verse 16. At yung title natin, Building Unity in the Body of Christ. Okay, tayo po ay magbuo, tayo po ay magtayo ng pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Sino magtatayo ng unity? Ikaw ba so? No. Individual na body of Christ. Kaya nga tinatawag tayo body of Christ. Binubuo ng iisang katawan ang bawat bahagi para maging sila iisang katawan. Ang unity ay hindi ito mangyayari kung isa lang ang gumagawa nito.
But church, ang lahat na totoong anak ng Diyos, tatakbo tayo sa pagtayo at pagbuo ng pagkakaisa. Tayo ho'y taga-ayos, tayo ho'y taga-buo, hindi ho tayo taga-wasak o taga-sira. Intindi? Intindi, church? Ngayon, number 1 na ating pag-usapan, ano nakalagay dyan? Unity is necessary for the body of Christ. Ang pagkakaisa ay kailangan para sa bawat katawan ni Kristo. Amen? So tayo bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya nga ang pagkakaisa ay kailangan nito. At magsimula ang unity sa body of Christ, hindi sa katabi mo, kundi mismo sa iyo. Intindi? Hindi magsimula ang unity sa katabi mo. Ang unity ay magsisimula sa iyo. But church, ito lang sinasabi ko. Ang unity ay magsisimula sa isang tao na pinananahanan ng anak ng Diyos, si Jesus Christ. Dahil kung nasaan si Kristo, nandoon yung pagkakaisa. Amen? Amen. So ngayon, makikita natin. Kaya sabi ni Paul, nalala yung mensahe dito ni Brusak nakaraan, na magiging aware tayo. Dahil si Satan ay magpapadalasan ng kanyang mga tao sa isang church. At ang main purpose nito, sirain ang church. I-destroy ang church. Kaya nga si Jesus Christ ay gumamit siya ng isang parabol. Ang sabi ng God sa kanyang mga disipulo. Sabi ng mga disipulo, hindi ba, guro, ang tinanim nyo ay mabuting binhi? Ang sagot ni Jesus Christ, oo. Ang sagot ng mga alagad, bakit ho may masamang binhi? Sagot ni Jesus Christ, dahil matapos ay maghasik, nung gabi, ang kaaway ay naghasik din ng kanyang sariling binhi. Amen? Anong sagot ng mga disipulo? Bunutin na natin. Anong sagot ni Jesus Christ? Ano sabi ni Jesus? Hayaan mo lang. Hayaan mo. Dahil sa oras binunot natin, maapektuhan, maging mabuti. Antayin na natin in the last day ng araw ng pag-harvest, sapagkat ihiwalay ang dayami sa tunay na trigo. Amen? Amen, church. Need natin yung discerning spirit para ma-discern ang bawat nagsasabi na pinanahanan ni Kristo. And today, Amen, church? Unity is necessary for the body of Christ. Ito yung pinakamagkailangan. Ang pagkakaisa, kailangan para sa katawan ni Kristo. Hindi mabubuo ang unity kung walang bahagi ang bawat anak ng Diyos. Kaya ang unity ay magsimula sa totoong anak ng Diyos. Basahin natin ang unang sinabi ni Pablo sa unang Korinto. Pakibasa ng verse 26. Binigyan nilinaw ni Paul sa mga manampalataya sa Corinth, hindi lamang sa Corinto, maging sa mga manampalataya sa buong mundo. Kaya nga ang pinag-usapan natin dito, kung tayo nakaugnay kay Christ, tayo one body. At malalaman mo kung tayo bahagi ng katawan ni Kristo. Ito yung sabi ni Pablo, kung nasasaktan na isang bahagi, nasasaktan lahat. Balik tayo sa katawan. Sino dito naranasan maipit ang kanyang daliri? Lahat kayo. Nung naipit yung daliri, sino nakaramdam ng sakit? Yung daliri lang? Lahat. Kukunik. Kaya totoo yung Bible. Ang Bible ay hindi sinungaling. Ang Bible ay totoo. At kapag tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo, ang may kasabihan, sakit ng hinliliit, ramdam ng singkatauhan. Ganon din sa church, sabi ni Paul. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Naintindihan niyo ako? Naintindihan niyo ang ibig sabihin ni Paul?
kung tayo po'y bahagi ni Kristo at tayo po'y bahagi sa pamilya ng God, ang kasiraan ng church, kasiraan ng body of Christ. Amen? Ang kasiraan ng isa na manampalataya, kasiraan ng lahat na manampalataya. Kaya nga ho, ang Espiritu ng Diyos binigay niya sa atin para siya ang magbubuo ng pagkakaisa. Dahil nagsibula ang alitan sa hindi pagkaunawaan. Kaya sabi ni Jesus Christ, sa sulat ni Paul, sabi ni Pablo, sa verse 26, kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinarangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Sino sa inyo madalas at nakakarinig ng mga balita mula sa iba't ibang bansa na kapag ang ina-upload ay isang Kristyano at nag-viral ito, hindi ka man bahagi at malayo ka man at hindi mo sa kalahi, pero numalraman mo at narinig mo ang pangalan ng God at alam mo kapwa mo sa panampalataya, naramdaman mo ba yung kagalakan niya at nagagalak ka rin? Kaya nga totoo sabi ng Bible, minsan may pinanood ako, isang lugar sa India. Hindi ko lang alam kung totoo dahil pinahirapan sila tapos may ilang bahay doon Christian na ang iba sa kanila ay sinunog ng buhay. Alam niyo, nung narinig at nakita ko ito, hindi man ako bahagi at hindi man ako sa bula sa bansang ito, pero nung nakita ko na kapatid ko kay Kristo, nasaktan ako, nalungkot ako. Dahil hindi ko man siya kabahagi at hindi ko siya kaanak, hindi ko siya kilala at hindi ko siya kalahi. Pero dahil isang Kristiyano kami, isang katawan kami na kay Kristo at nakaugnay kay Kristo, yung sakit nila nararamdaman ko. Nagko-connect. Naranasan natin. Pag hindi natin naranasan, check. Sabi ng Bible, kung nasasaktan isang bahagi, nasasaktan lahat. Amen? Kaya ho, ang disunity, hindi mula sa Diyos. At ang sinisira ng disunity, hindi lamang yung unity, kundi ang body of Christ. Amen? Ang purpose ng God, magbuo at buhin tayo. Pero ang purpose ni Satan, mangwasak at manggulo. Amen. Amen, church. Amen. So, ano yung title natin? Sino daw magtatayo ng pagkakaisa? Sino yung bubuo ng pagkakaisa sa katawan ni Kristo? Sino tatayo? Lahat ng totoong mananampalataya, member ng body of Christ, member ng family ng God. Church, maaaring member of church family tayo. Hindi mahalaga kung anong church family ka. Ang mahalaga, yung God's membro ka ng God's family. Dahil kapag pamilya ka at membro ka ng pamilya ng Diyos, set aside lahat ng denomination o sikta. Dahil ang pag-usapan nyo, si Christ, hindi ang church. Intindi? At kapag naintindihan mo na bahagi ka ng katawan ni Kristo, ang pagtatayo at pagbubuo ng unity ay magsisimula kanino? Sabihin mo sa sarili mo, sa'yo. Huwag mong ituro yung iba. Dahil ang unity ay magsisimula sa'yo. Kaya nga pabagat natin, building unity in the body of Christ, magbuo, magtayo ng pagkakaisa sa katawan ni Kristo. At ang number one puntos natin, ang sinasabi dito, necessary, o unity is necessary for a body of Christ. Dahil ang pagkakaisa, kailangan ito ng katawan o body of Christ, sapagkat sa tuwing tayo po, sabi ni Paul, in the 1 Corinthians chapter 12, verse 26, kung tayo bahagi ng katawan ni Kristo, nasasaktan ng isang maliit na bahagi,
apektado na nasaktan ang buong katawan. Intindi? Intindi, church? Nakuha natin? Ano? Ang gusto ng Diyos, unity. Not disunity. Kaya kung tayo membro ng bahagi ng pamilya ng Diyos, ang pagkakaisa ay magsisimula sa iyo, sa totoong believer. Amen? Ngayon, ano ang madudulot? Sabi ng Bible, kapag ang church nagkaroon ng unity, ang church lalaki. Kapag ang church nagkaroon ng disunity, konti na, mababawasan ka pa. Amen? Ang maapektuhan na itatayo natin na hindi pagkakaisa, ang maapektuhan ay ang body of Christ, ang church mismo, pangalawa, ikaw mismo. Bakit? Ang sabi dito, lalaki siya at lalakas. Okay. So, anong sabi ng Bible? Ang pagkakaisa ay kailangan para sa katawan ni Kristo. Bakit tayo? Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 12, verse 26. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan lahat. Amen? Amen. Kung sinasaktan natin ang kapatid natin, para mo na rin sinasaktan yung sarili. Sino tao dito ang nananakit ng kanyang sarili? Sino dito galit sa kanyang sarili? Meron ba dito galit sa sarili? Wala. Lahat tayo ang mahalaga ang sarili. Kaya kung pinahalagahan mo ang bahagi ng katawan ni Kristo, pinapahalagahan mo rin yung katawan mo. Dahil membro ka ng katawan ni Kristo. Amen? Intindi? Amen, church? Kaya lagi nyo tandaan, hindi ho hadlang ang denomination. Hindi ho hadlang ang sikta para mabuo ang unity. Kung sa church o sa Pilipinas ay nagkaroon na tinatawag na separation ng mga local churches, pag evangelical ka lang, pag wanis ka, pag protestant ka, protestant, pag baptist. Yan ang nakakalungkot. Isa lang naman agad na sinasamba natin. Pero dahil sa ating mga simpleng paniniwala, hindi tayo nagkakaisa. Bagkus nagsisiraan pa ang bawat isa. The more na sinisira mo yung iba, sinisira mo yung sarili mo at ang katawan ni Kristo. Church, building a unity in the body of Christ. If you belong to Christ, establish mo unity, not disunity. And then, because unity is necessary for the body of Christ. Sabi ni Pablo sa Corinto, kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak lang lahat. Amen? Amen. Amen. So kung mayroon tayong checklist sa ating buhay, how many times mo pinaproteksyonan ang body of Christ? How many times na pinaproteksyonan mo ang church? How many times na pinaproteksyonan mo yung kapatid mo? Ang sagot, sabi nga na isang pamphlet sa Pilipinas, God is the answer. Okay, look at the verse 27. Para mas lalo maintindihan. May mga ano sa, ano ko eh. 27, pakibasa. Sabi ng 26, kung nasasaktan isang bahagi, nasasaktan lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Pagdating sa verse 27, binigyan talaga ni Pablo ng diin. Idiniin niya. May sugat na ano ginawa niya pa? Diniin niya pa. Ano sabi verse 12? Kayong ang lahat
Sino tinutukoy niya? Totoong believer. Kayong lahat ang iisang katawan. Nino? Ni Kristo. Bawat isa ay bahagi nito. Tayong lahat, puti man o itim o kawiyumanggi, at lahat tayo tumanggap sa Diyos, at totoong mga anak ng Diyos, tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Amen? Amen. Pagdating sa Christianity at pagiging anak ng Diyos, kung sa church, mayroon pagkaroon ng division, sa harapan ng Diyos, wala. Pagdating natin harapan ng Diyos, hindi hanapin ng Diyos kung gaano kayaman ang church mo, kung gaano kalaki. Ang hanapin ng Diyos, yung pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi niya hanapin kung saan denomination kang galing. Hindi niya hanapin kung anong bansang pinagmulan mo. Pagharap mo sa Diyos, ang hanapin sa iyo, yung pangalan mo na nakatala sa aklat ng buhay. Amen? Amen, church? Amen? So tayo ba'y anak ng Diyos? Amen. Tayo ba'y bahagi ng katawan ni Kristo? Amen. Kaya ang dapat gawin, building unity in the body of Christ. If you have belonged the body of Christ, build unity. Amen. Amen? So hindi ako galit. Sabi nga na, Pastor, pag nandyan ka, lagi kang namumula. Sabi nga na isang kong kasama, kakilala, ngayon din nasa natin nakasama, Pastor, pag nag-message ka, akong kinakabahan. Sabi ko, bakit kuya? Kasi sabi niya, namumula ka, baka atakihin ka. Sabi ko, ganun lang kuya. Ang mahirap naman yan, kapag nagsasalita ka, namumutla ka. Ano na tayo? Okay, lagi yung tandaan, whatever you do, whether eat or drink, do it for the glorify God. Ito lagi sa bahay, alam ng God at alam ng pamilya ko. Ultimo, pag nag-aaral ako, hindi ako nag-aaral, sigaw ako. Magsasalita ako ng malakas. Dahil kahit sa church o sa bahay, kung ano ginagawa ko, gagawin ko dahil ang God na nasa church at ang God na nasa bahay ko, iisang God. Intindi? Amen. So, unity is necessary for the body of Christ. Sabi ni Paul 26, kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung naparangalan ng isa, naparangalan din ang lahat. 27, kayong lahat ay isang katawan ni Kristo. At ang bawat isa, bahagi nito. So, ano sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 4? Kapag nagkaroon ng unity, lalaki si ang alin? Yung gawain ng Diyos. Lalaki yung church. Yun yung result. Saan ba kayo nakakita ng church nagkaroon ng division? Ang dami pa rin. Nakakita ba kayo? Ng church na hati. Tapos nagtatanong ka, bakit kumukunti kami? 10 na nga lang kayo, nahati pa kayo sa 5. Paano lalaki? Pero kung maintindihan about Christian, ang salitang anak ng Diyos at membro ka ng pamilya ng Diyos, set aside natin ang anumang sikta o denomination pagdating sa gawain ng Diyos. Sabi ko nga, pag nasa Japan tayo, hindi natin pag-usapan ang denomination. Pag nasa Japan tayo, ang ating ilagay sa isipan, yung privilege na kahit dito makapag-serve tayo sa Diyos natin. Amen? Amen? Hindi ko naantayin para uwi, para mag-serve sa God sa pag-uwi ko. Eh, paano kung isang araw uwi ako ng Pilipinas, pero nasa Tacubin ako? Makapag-serve pa ba ako? Kaya sabi ng God, samantalahin niyo yung pagkataon na makagawa ng lahat ng bagay na ito. Amen? Amen, church? Amen. Yun yung dapat natin makita. At bilang mananampalataya at nasa ibang bansa, ang itatayo natin unity, not disunity.
Amen? Masaya, malakas, at lalaki. Sabi ni Pablo, nasasaktan ang isang bahagi, masasaktan lahat. Minsan may iba't ibang mga, kasi ang gawain talaga ng Diyos dito, no? Maging sa FCF, iba-iba yun, iba-ibang mga denomination, iba-iba. Kaya nga hindi pinag-usapan natin yung denomination. Kasi pag denomination ang pag-uusapan, hindi tayo magkaintindihan. Dahil iba yung pananaw ninyo, iba yung pananaw ng pastor, iba-iba ang pananaw. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ang pananaw ko, pagdating sa gawain ng Diyos, lahat tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo at mabigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapaglingkod sa Kanya sa maikling panahon ng pamalagi mo sa mundong ito at sa bansang ito. Samantalahin natin ang pagkakataon. Amen? Sabi ni Pablo, whatever you do, whether eat or drink, do it. Not for your glory, but for the glorified God. Amen? Amen. Huwag tayo gumawa para sa ating sariling karangalan. Gawin mo ang lahat para sa karangalan ng Diyos. Ay nantay natin sa oras na ito na matapos bumaba ang mga kapatiran nating Hapon. Dahil kapag bumaba sila, tataas tayo. Number 2. Number 2, pakibasa. Ang pagkakaisa ay kailangan ng alin? Ng pakikilahok. So, sino yung lalahok ng pakikisa na yan? Sino? Sino? Tayo. Ikaw mismo. Ikaw yung kasama para magkaroon ng unity. Yung requirements nito, i-require dito ang pagkakaisa ay kailangan ka. Amen? Kaya sabi ng isang kanta, kailangan kita bukas at kailanman. Kinikilabutan si Eric. Ang ganda na, pero pakinggan nyo, pangit ang boses na yan. Ngayon, ang sabi dito, unity, kailangan involvement. Mag-i-involve ka. Huwag kang umasa na magkaroon ng pagkakaisa na ikaw ni ayaw. Ngayon, saan magsimula? Huwag mo siya inguso. Dapat igan mo na, Okay? Ang pagtayo at ang involvement ng unity para maitayo yung unity, hindi lang siya kasama ka. Kapag tayo membro at bahagi ng katawan ni Kristo, kasama ka na magtatayo nito. Intindi? Nakaya ka? Okay. Gawa, sorry nagkamali ito dahil yung laptop ay automatic siya at minsan di ko siya napansin kagabi at ang nakalagay doon ay hindi gawa kundi hindi ko maintindihan kasi nakalagay doon ay galay. Okay, tignan natin yung nangyari sa gawa. Alam niyo ho, nagkaroon ng unity in the book of Acts. At pag-ibasa niyo sa book of Acts, of Gawa chapter 2, verse 42. Ito yung result. Yung matapos sila matanggap yung Holy Spirit, matapos sila makaranas na tinatawag natin na born again experience, natapos sila na bapuspos ng banal na Espiritu, nagsimula ang pagkakaisa. Kaya hindi ako naniniwala, ay sinasabing puspos siya, pero hindi nagkakaisa. Hindi ako naniniwala. Because number one result na ikaw ay bautismo na espiritu o puspos na espiritu o yung espiritu ng God na sa iyo, yung result nito to build unity. Naniwala kayo? Yun yung paniniwala na tutunan ko sa Bible. Pinakamahirap buuhin ang pagkakaisa. Pero nung pinanahanan sila ng Diyos at ang espiritu ng God na sa kanila, nabuo yung pagkakaisa. Look at the verse 42. Pakibasa. Iba-iba ang ugali mga to.
iba-ibang ugali, iba-ibang diskarte sa buhay, iba-ibang mga kinagisnan at kultura sa buhay, iba-ibang mga tradisyon. Kaya nga kanya-kanya sila. Pero nung nagbuo sa kanila at nanahan sa kanila ang Espiritu ng Diyos at tinanggap nila ang tinatawag na Day of Pentecost, nagkaroon sila ng tinatawag na kapangyarihan mula sa Diyos na buong kaisahan at pagiging kakaisa. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kapag ang isang Espiritu, isang Christian at isang totoong mananampalataya na pinanahanan ng Diyos at ang Espiritu daw ng Diyos sa Kanya, ang una mo nyo makikita, unity. Ano sabi diyan? Number 2 puntos natin, ang pagkakaisa ng kailangan ng involvement. Sino yung mag-i-involve dito? Ikaw. Amen. Kaya nga nung magkaroon sila ng Espiritu ng God at ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa kanila, ang sabi ng verse 42, nanatili sila sa turo ng mga apostol. Sa pamagsama-sama at nagsama-sama bilang magkakapatid. Hindi sila magkapatid sa laman. Magkapatid sila kay Christ. Pero sabi dito, ang mga apostol nanatili sila pagsama-sama bilang magkapatid. So, saan sila nag-involve? Nag-involve ba ang bawat isa sa kanila? Nag-involve sila para sa pagkakaisa. Intindi? Amen. Ibig sabihin, kaya nga sa Pilipinas, kapag mayroon mga event, iba-ibang denomination, iba-ibang church, pumupunta doon sa gawain na yun dahil makipagkaisa. Amen? Kaya sabi dito ni Paul, sa verse 42, nanatili sila sa turo ng apostol, sama-sama sila bilang magkapatid. Nagpira-piraso ng tinapay, at sa pananalangin. Imagine niyo church, no? Yung pagpipiraso-piraso ng tinapay ay hindi lamang ito, yung talagang literal, maaaring literal sila na nagko-communion. But ang salitang ginamit nila dito sa ibang o sa ibang explanation ay yung pagpira-piraso ng tinapay dito ay lagi sila nagpapalakasan, sama-sama sila lagi na nagpapalakasan sa pamagitan ng Biblia at pananalangin. Kaya nga ang unity, kapag nagsimula ang unity sa body of Christ, ang church lalaki, lalago at pagpapalain. At ang bawat nag-i-involve sa unity dahil sa may prayer at mayroon word of God, ang makinabang dito, ikaw mismo. Lalakas ka. Wala pong nagiging malakas na Kristyanong Sunday Christian. Wala. Dahil ang Christian life, every day, not every Sunday. Sino man nanalo sa laban? Nahati ang lahat. Ang iba nagsabi si itim, ang iba nagsasabi si puti. Okay? Pero simpleng sagot. Kahit gaano katapang si puti, kung hindi sa pinapakain ng taga-alaga, hihina. Kahit gaano kalakas si itim, kung hindi sa kumakain, hindi din sa tatagal, sa digmaan o labanan. Ang sagot ay isang lalaki, Lolo, ang mananalo kung sino ang binibigyan mo at inaalagaan mo. Siya yung mananalo sa labanang ito. Church, naintindihan natin. Dalawa lang ang naglalaban sa iyo. Katawan at ang Espiritu ng God na sa iyo. Kung masyado mo binigyan ng importansya yung katawan mo at mamamayaan mo ang spiritual life mo, lalakas ang katawan mo, pero hindi na spiritual life. Kapag lumakas ang spiritual life mo, ang physical mo, kung lumakas ang tita ng laman mo, gagawin mo